araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Be prosperous. Give to God's workers. Alam niyo po, maraming umuuso na parang mga religious waves na puro ang itinuturo o prosperity. At hindi naman siyempre katakataka na maraming mga tao ang nabibighani sa ganitong mga katuruan dahil sino ba naman ang ayaw maging prosperous? Sino bang ayaw maging masagana? At dahil po sa pagmamalabis o kalabisan ng pagtuturo kung minsan dito sa mga doctrines on prosperity na nagmumukha tuloy kulto pag nagtuturo ng prosperity. But this aspect of life, like prosperity, is part of a true spiritual life. Kailangan pong itinuturo, bagamat hindi lang dapat iyon ang itinuturo. At hindi tayo nagpupunta lang sa iglesia o kaya nagsisimba para lang maging prosperous. Ayaw naman siyempre ng Diyos na tayo mga kapos at mga hikahos at mga hirap sa buhay. What are the biblical ways to prosperity? This is very important. God does not like us to be poor. God does not like us to remain poor. Although the Lord likes many people who happen to be poor. But the Lord has invested a lot of good things into this planet so that His people might enjoy the prosperity of His creation. At isang paraan po, giving to God's workers or to God's ministers. Sino po ba yan? Let us define kung sino ang God's ministers. Who is the Christian minister? By definition, those that serve in the church for evangelism and edification. Sila po ay mga lingkod ng Diyos. As we narrow down our definition, those that serve in the church at a degree that affect personal vocation, career, or job. In other words, as we narrow down the people worthy of our giving and support, isa po doon yung naglilingkod sa Diyos, at pangalawang definition, yung naglilingkod sa antas na tuloy ay naaapektuhan na ang kanilang personal na kabuhayan, personal na kakayahan na maghanap buhay, personal na kakayahan na marahil ay mamasukan o magnegosyo. Dahil sa laki ng bahagi ng kanilang panahon at lakas na ginugugol nila at itinutuon sa paglilingkod sa Diyos. So that further clarifies our definition of those people really worthy of our support. Those that serve in the church to the exclusion of another personal vocation or career or job. Na sa antas ng paglilingkod, hindi na talaga posible na magkaroon pa ng ibang gawain, ng ibang racket sa buhay, dahil yun na talaga ang ginagawa, maglingkod, full-time na. So full-time workers of the Lord are very worthy of our support. Hindi lamang po pastors yon. Marami rin mga ibang tao nagpo-full-time work in the Lord. Kuminsan tayo, we are a very pastor-centered society. Yung pastor lang ng pastor ang naaalala natin, nalilimutan natin na meron ding iba na tinalikuran ng kanilang mga kakayahan na magtrabaho at kumita ng ibang uri ng hanap buhay sapagkat sila ay nagtalaga sa sarili sa paglilingkod sa Diyos. So that is the Christian minister by definition. But the Christian minister must also be known by distinction. Anong katangian ang hinahanap natin doon sa mga karapat-dapat na suportahan? Sapagkat marami po tayong karapat-dapat na suportahan na hindi sinusuportahan. At marami naman tayong sinusuportahan na hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng salapi at ng Panginoon sapagkat wala namang nangyayari sa kanilang ginagawa. So by distinction, a Christian minister is one who works and whose work has clear results. Hindi lang siya napapagod, hindi lang siya naglilingkod, kundi merong malino na bunga ang kanyang pinagpapaguran. Do not mistake activity for achievement. Maraming tao napapagod sa ministry pero wala naman talagang nararating. So nagsayang lang yon ng energy. Hindi po yung pagod ang ating tinitingnan, kundi yung bunga ng kanyang pagpapagal. Na dapat merong naliligtas, salvation, o yung mga naligtas na lumalago, there is edification. Kaya sabi sa 1 Corinthians 9:1, are you not the result of my work in the Lord? Nakita po natin at narinig yung binasa,
Ito po may kinalaman. Si Pablo nagsasalita. Sabi niya, tingnan nyo na lang ang inyong mga sarili at hindi pa ba yan isang malaking katibayan na ako'y isang pastor? Pagtitingnan ninyo ang mga sarili ninyo noon at ngayon, mga alam nyo noon ngayon at noon, ang kalalagayan nyo noon at ngayon at yan pa lamang isa ng katunayan na ako ngayon naglingkod sa inyo. Yan ang sabi ni Pablo. So kailangan may bunga. For you are the seal of my apostleship in the Lord. Ang ganda-ganda ng sinabi niya. Kung may magdududa pa, kung ako nga inyong apostol, ako inyong tagapag-alaga, tingnan nyo na lang ang sarili nyo. At malalaman nyo kung kayo ngayon naalagaan, naturuan, o hindi. What are the rights of a Christian minister? Ano nga po ba ang mga karapatan ng isang lingkod ng Diyos? Sabi sa 1 Corinthians 9:12, if others have this right of support from you, shouldn't we have it all the more? Sino kaya ang tinutukoy ni Pablo? Sabi niya, kung yung iba may karapatan na humingi ng suporta sa inyo at may karapatang suportahan nyo, ako pa kaya? Kami pa kaya na nagpapakain sa inyo ng mga pagkaing espiritual ang hindi magkaroon ng karapatan na suportahan ninyo? Kung yung inyong kapatid sa laman na walang ginawa kundi magbulakbol, sinusuportahan ninyo? Yung mga pinsan na naging kamag-anak nyo lang kasi, so sinusuportahan ninyo? Ang inyong mga magulang sa laman, ang inyo pa kayang magulang sa espiritu, ang hindi karapat-dapat na magkaroon ng suporta ninyo. Sinasabi ito ni Pablo, hindi upang siya ay manumbat. Subalit ipinaalala niya ang isang katotohanan na dapat ay alam ng bawat isa. Kung sino-sino ang inyong mga sinusuportahan, ang mga karir ng mga artista ay sobrang yung suportahan sa pagtangkilik ng kanilang mga pelikula. Ang karir ng kung sino-sinong mga singer ay sinusuportahan nyo sa pagpunta sa kanilang mga concert. Ang karir ng mga kung sino-sino na gumagawa ng kung ano-ano mga produkto ay inyong sinusuportahan sa pagtangkilik ng kanilang mga paninda. Hindi kaya lalo, sabi ni Pablo, na kami ay karapat-dapat sa inyong suporta. Aba, kung may taong nagturo sa inyo na makaligtas mula sa impyerno patungo sa langit, hindi kaya karapat-dapat yon. Yan ang sinasabi ni Pablo. Willing na willing nga naman tayo magbayad ng mga teacher ng aerobics, teacher ng gymnastics, teacher ng hula, teacher ng ikebana, teacher ng cooking. Bakit yung teacher ng spiritual things na naglalayo sa atin sa masama at nagdadala sa atin sa kaligtasan ay ating pinababayaan? Bakit kung sino-sino mga singer na nagsasabi ng mga kung ano-anong nonsense na mga kanta, tinatangkilik, pag ang mga Christian singers tinitiway-tiway? Bakit ganun nga naman? Sabi, hindi kaya kami na ginagamit ng Panginoon para abutan kayo ng mga spiritual na bagay, higit lalong karapat-dapat sa inyong mga pagsuporta. So ano daw po ang mga karapatan? Inisa-isa. Unang-una, Christian ministers, and I don't mean only pastors, let me be emphatic. Lahat po ng tumalikod sa anumang mga karir para maglingkod sa Diyos, karapat-dapat. Sabi, magkaroon ng food and drink. The very basic, pagkain at maiinom. Sabi niya sa 1 Corinthians 9:4, don't we have the right to food and drink? And then another is support for travel, board, and lodging, not only of the worker, but of the family members that travel with the worker. Anong sabi niya sa verse 5, sa 1 Corinthians 9? Don't we have the right to take a believing wife along with us? As do the other apostles and the Lord's brothers and Cephas? O ipapadala nyo kami sa misyon, nag-iisa kami. Pagdating ng mga panahon ng kalungkutan, discouragement, may sakit, nag-iisa kami. Mabuti pa yung mga empleyado ng mga Sobel, ng mga Ayala, pag nagbabiyahe, kasama mga magkamag-anak. Pagka mga alingkod ng Diyos, o sige, mag-isa na lang. Kaya tuloy na sisiklot-siklot na titisod-tisod ni Satan, pangyari nag-iisa. Sabi niya, don't we have the right to take a believing wife with us? Or family? And then, pangatlo, ano pa daw po ang karapatan ng isang lingkod ng Diyos? Not having and needing to work for a living due to ample support and provision. Na dahil ang lingkod ng Diyos ay sinusuportahang mabuti ng kanyang mga tagasunod o ng mga mananampalataya, hindi niya kailangan pang magtinda ng mga mamahaling kaldero, mga insurance, ng mga kung ano-ano, although hindi masama na gawin yon. Hindi po yun masama. Pero masama naman yata na may mga full-time workers tayo na hindi natin masuportahan. Kinakailangan patuloy gumawa ng kung ano-anong mga gimmick para lang mabuhay. Sabi niya, or is it only I and Barnabas who must work for a living? Kasi alam niyo naman, si Paul, gumagawa pa ng tent para mabuhay. Nagtitinda pa ng mga tent na ginagawa niya. What else are Christian workers worthy of and have a right to? Double honor. Sabi sa 1 Timothy 5:17 and 18.
The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those who work in preaching and teaching. For the scripture says, do not muzzle the ox while it is treading out the grain, and the worker deserves his wages. Kung pag-aaralan po natin yung mga cross-references niyan, like Deuteronomy 25:4, like Luke 10:7, yung honor, ibig sabihin, honorarium. Hindi lang yung po, opo, hindi lang yun, hindi lang yung nagpupugay tayo, eto na, bigyan natin ng double honor, double bow. Ang buong context niya, ibig sabihin, double honorarium. Double, meaning, Christian workers who do their work well. Remember, merong well. Hindi naman basta kung ano na lang. Well. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. It means that they should get double the same professionals in their own level. Ngayon, kayo accountant dyan sa kabilang kanto is getting more than your workers are getting. Hindi yung double honor na sinasabi. People in their level. Kung ano man ang level, siyempre may rango-rango din yan ng training, ng mga kaalaman, ng dedication and fruit. Sabi gano'n, your Christian workers are worthy of double honor. Hindi yung, totoo ba na ang pastor doon, ang laki-laki ng sweldo, pinag-uusapan, bla 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 bla, chinichismis. For all you know, inggit lang siguro yung mga, mabuti nga, malaki sweldo nun. Pero hindi na pag-uusapan yung mga pastor na, pati bulate, jeta. Kasi walang makaing masarap. Marami tayo kasing mga misconceptions about Christian workers. So anong pinag-uusapan dito? Adequate, reasonable, comprehensive, and abundant material support for our workers. Ano po ang mga basihan ng mga karapatan ng mga lingkod ng Diyos? What are the basis for this right? Hindi sa isa yan sa 1 Corinthians 9. Una, reason. Reason. Common sense. Sabi sa verse 7, who serves as a soldier at his own expense? Nakakita nga ba naman kailang sundalo na matapos sumama sa isang hukbo, siya ang nagsusweldo sa kanyang sarili para siya maging sundalo? Sabi niya, who plants a vineyard and does not eat of its grapes? Who tends a flock and does not drink of the milk? Ano nga namang klase na ikaw ay nagtatanim, hindi ka naman nakakakain ng yung bunga ng iyong tinatanim. Nag-aalaga ka ng mga tupa o mga baka, hindi ka makakuha ng gatas. Reason. Number 2, example and precedent. Sa buong Biblia, punong-puno po ng halimbawa yan at precedent. Verse 13, don't you know that those who work in the temple get their food from the temple? And those who serve at the altar share in what is offered on the altar? Alam niyo po, lalong-lalo sa Old Testament, yung may mga kung ano-anong klaseng offering tayong pinag-usapan. Yung pinakamagagandang hayop ang i-offer, yung pinakamagagandang ani, yun po ay konti lang yung sinusunog. Yun ay natitira doon sa mga pare. Doon sa mga priest, doon sa mga nag-o-officiate ng templo. Yun ang kanilang mga pagkain. The people are bringing the best. And remember, it is God who taught them to do that. Kaya nga sabi nila, kung gusto mo makakain ng masarap na pagkain, makitikim ka sa mga regalo sa mga pastor. Pero sino ba naman magre-regalo ng pangit? Kitang-kita mo na from the heart. Kitang-kita mo na may love. Because the Lord requires that the food and offerings brought to the temple are the best. Ang totoo ay nagiging suporta ng mga workers. Yung mga dinadala nila mga tinapay, mga karne, yun po ay kinakain ng mga workers doon. At sinasabi yan sa Bible, hindi yan lihim. Alam ng nagdadala na yun ay para doon. So by example and precedent, the workers of the Lord are supported. And also, other basis for this, justice. Katarungan. Sabi sa verse 10b, yet, yes, this was written for us, because when the plowman plows and the thresher threshes, they ought to do so in the hope of sharing in the harvest. Oo nga naman. Kung tayo tatrabaho, dapat meron tayong inaasahan na tayo ay merong kaparte doon sa bunga ng ating mga pinagtatrabahuhan. Kaya sabi sa verse 11, if we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? Ang linaw magturo nitong si Paul, hindi siya mahiyain. Alam niya kung anong dapat ituro, kung para sa benefit ng worker o noong congregation, kung anong dapat ituro from the wisdom of God, ituturo niya. Sabi niya, kalabisan ba naman na matapos sa pakainin namin kayo ng espiritual na pagkain, ay pakainin niyo naman kami ng material na pagkain? Kalabisan ba yun? At ayong kanyang tanong, obvious naman kung ano dapat ang sagot. Yung ganun ang takbo ng rhetoric niya. And another reason for this, and another basis is God's word and God's command. Kung marami pang gusto makipagtalo kay Pablo, siguro hindi na tayo makikipagtalo mismo sa Diyos.
Anong sabi ni Paul sa verses 8 to 10? Do I say this merely from a human point of view? Doesn't the law say the same thing? For it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading the grain. Or is it about oxen that God is concerned? Surely he says this for us, doesn't he? Yes, this was written for us, because when the plowman plows and the thresher threshes, they ought to do so in the hope of sharing in the harvest. Yun pong utos, sa kautosan ni Moses, huwag daw bubusalan ang bibig ng anumang mga hayop na gumigiik ng mga mais, ng mga trigo, dahil alam niyo naman yung mga gumigiik yan, payuko-yuko, kumakain-kain ng ginigiik nila. At merong mga may-ari ng mga hayop na itong mga sadista, matapos nilang ipagiik doon sa hayop yung ginigiik niya, nilalagyan ng busal at tali yung bibig para huwag makakain ni konti. At nakalagay sa utos ng Diyos kay Moses, huwag bubusala ng mga hayop na nagigiik. At biglang sinabi ni Paul ngayon, sa palagay nyo kaya, talagang mga hayop ang pinag-uusapan dyan. O yan ay isang talinghaga. Sabi niya, nakatitiyak ako na yan ay isang talinghaga. Ang pinag-uusapan ay kaming mga lingkod ng Diyos, na habang naglilingkod ay huwag busalan at huwag pagbawalan na magkaroon ng mga mabubuting bagay na nagmumula sa mga pinaglilingkuran. Kaya sabi nga napakalinaw, sabi niya, hayop lang kaya ang pinag-uusapan? At ipagpalagay na, kung ang Diyos ay magiging napakabuti, na pati mga hayop na gumigiik ay kanyang pinagmamalasakitan, higit naman kaya lalo na pagmalasakitan niya ang kanyang mga lingkod. Na ang ginigiik lamang ay hindi mga trigo at hindi lang mga kung ano-anong mga damo, kundi mga bagay para sa kaluluwa. Ano po ang mga hadlang upang ito ay maganap? At tingnan niyo ang sarili at baka kayo tong hadlang. Mabuting tayo nagsisiyasat. Unang hadlang na mangyari ang kalooban ng Diyos. Na, remember, ang pinag-uusapan natin, hindi lang masuportahan yung worker, kundi tayo ay maging prosperous. Di po ba? Yan ang talagang una nating topic. At kung marami sa ating laging hikahos, nagkukulang-kulang, baka nagkakamali tayo at nagkukulang sa bahaging ito. Anong unang-unang hadlang na matupad ang kalooban ng Diyos? The congregation, ang mga miyembro ng iglesia. Sa ilalim po niyan, ano yon? Ignorance of God's word or teachings or commands. Hindi alam ang mga utos ng Diyos tungkol sa pagbibigay. Kaya sabi ng Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Pag hindi natin alam ang totoo, ang malalaman natin ay yung hindi totoo at yun ang magiging batayan natin at tayo mapapariwara. Many Christians do not realize the responsibility toward their minister. Hindi nila yon na iintindihan. Isa pa, misguided interpretation or application of yung living by faith. Sasabihin iba, hindi ba, nag-commit na yan to live by faith? Ang ibig sabihin nila nun, maghikahos, magutom, tumirik ang mata, manginig pag maginaw. Yun ang ibig sabihin nila ng living by faith. Kaya sabi nun sa James 2:26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Kailangan may work yan. Kailangan may kakambal na mga pagkilos ang lahat ng sinasabi nating faith. So akala nila, pag living by faith, ibig sabihin, maging poor. Do you dare equate faith with poverty? Ibig yung sabihin, katumbas ng pananampalataya ay paghihikahos. Napaka-negative naman yata ng pananaw yan sa pananampalataya. Ang katumbas ng tunay na pananampalataya ay kasaganaan. Spiritually, and as the Lord wills it, and as we obey, even materially. And then another hindrance among the flock, unbiblical attitude toward Christian service. Akala nila, basta ikaw ay nag-serve kay Lord, ang ibig sabihin nun, magsasakripisyo ka materially. Well, there may be some necessary sacrifices, but it's not true and true. At hindi ibig sabihin na talagang maglilingkod ako sa Diyos, therefore, I will always be in want. Kasi yung iba, akala nila, ang ibig sabihin ng kabanalan, maging miserable. If you're poor and miserable, then you must be ready to be holy. Holiness has nothing to do with poverty or with abundance. Holiness and living in the center of God's will bring about a certain degree of abundance. To invest every human being with dignity. Paano tayo magkakaroon ng dangal kung tayo hikahos na hikahos? At ang gusto ng Panginoon, tayo ay may dangal. At alam niya naman na ang dangal, madalas mahal. Mahirap magkaroon ng tunay na dangal nung laging kumakalamang yung sikmura.
At lagi kang nag-aalala at nagugutom. Kaya ang kauna-unahang napeprenda, yung dangal. Kasunod yung kabanalan sa mga taong sobrang naghihikahos. So, there is another wrong attitude of believers, yung kakuriputan. Kakuriputan, basta ang pinag-uusapan na church. Basta ang pinag-uusapan, church workers, magkakuri-kuri-kuripot. Manonood ng concert ni Michael Jackson, willing magbayad ng libo-libo, matayangtang sa init ng araw, magbilad at maglakad. Pagpupunta sa church, gusto air condition, maginhawa at libre. Pagka mga sine, willing pumila, magbabayad sa takilya. O, magbabayad. Pero uupo sa church, makikinabang spiritually, ipagpe-pray pa, gusto tiway. Alam niyo, ang mga Kristiyano siguro, kung itutrato niyo lamang yung pagpunta sa church sa parang nanood ng sine, magbabayad ka ng 40 pesos, wala siguro church mag-iikahos. Eh hindi, bulong-bulong-bulong, lukot. Sabi ni Bonifacio, aray. Kasi mga planchadong mga Ninoy Aquino, dinadala kong kani-kanino. Sa church, yung mga lukot-lukot. Gustong aliwin, turuan, bigyan ng mga libreng babasahin. Wala bang libreng Bible dito? Wala bang libreng babasahin? Puro libre, pero pagka doon sa daigdig, sa sandaigdigan, willing na willing magbayad, pumipila pa. There is something very wrong about the way we think. Kaya naman marami sa atin, hikahos. Kaya naman marami sa atin, pobre. Kaya marami sa atin, marami rin kinikita, wala rin nangyayari. Uutakan yung Diyos, mananalo ba kayo doon? Di po ba? Pwede ba nating utakan ang Diyos? Well, we are ready and willing to pay for earthly professionals. Pupunta ka siyempre sa doktor, willing. Lalo yung mga doktor ng kutis, ang mahal-mahal. Di ba? Tatanggalan kayo ng mga may kikekwek. Magbabayad kayo ng mahal-mahal. Yung mga spiritual workers na tinatanggal kayo ng mga spiritual na mga kung anong nakakabit sa inyo, tinitiway. Nandun yung demonyo sa loob, pinapalayas. Biruin nyo yun. May demonyo sa loob, pinapalayas. Yung nagtanggal lang ng inyong mga pimple, binabayaran ng mahal. Yung nagkulay ng mga buhok, binabayaran ng mahal. Yung nagpalayas sa mga demonyo sa inyong buhay, tinitiway-tiway. There is something gravely wrong with the way we think. Yung sense of values natin. Sense of values. Bibili ng comics, bibili ng mga magazine, ng mga chismis, nagbabayad. Pag Bible, libre ba to? Gusto libre at gusto pa may kasamang guide. No wonder many people are so miserable. So we've got to correct this. Willing tayo magbayad sa mga doktor, mga professionals, di ba? Mga counselors, mga psychiatrists. Tapos yung mga pastor, bubuhusan niya ng kutakot-takot na problema ninyo, isang katerbang mga hilahil at mga bagabag sa buhay, hihinga ng payo. At thank you po. Pero pag psychiatrist, nagbabayad kayo per ora. Lalo sa Estados Unidos, hindi ka pa pinapayuhan, pinapakinggan lang yun sasabihin mo, nagbabayad ka na per hour. There's something very wrong with the way we treat our workers. No wonder the church loses the best guys. Very few people would like to embark on a full-time Christian service. Dahil sabihin, naku, maghihirap ako dyan. Ang galing-galing ko pa naman. Mag-Sunday school teacher na lang ako, pero gagawa ako ng iba kong gagawin. Natatakot ang ibang mag-full-time work. Alam niyo kung bakit? Dahil sa church members. Dinadala yung mga nagpo-full-time work. Ginugutom. Kaya nakakahabag ang gawain ng church. Kita nyo ang gagaling ng mga ibang tao pero nasan sila? Nasa worldly work. Wala sa Christian work. Siyempre, quality has a price. Gusto nyo may quality workers kayo, magbayad kayo. Gusto nyo tumutugtog ang organ, abay mag-donate kayo ng organ. Pagka ngingiwi na yung tunog niyan, tanongin nyo sarili nyo, teka, nagdo-donate ba ako? Kung hindi, wala kayong karapatang magreklamo. Magtsaga kayo na parang ang tunog niya na hinihiwang kawali. If you don't help, you have no right to complain. So, kailangan po yon attitude ng flock. Itama. And then, meron pa pong isang kalahati ng krimen. Attitude ng minister, ng worker, ng pastor, ng missionary. Unang-una rin, misguided interpretation and application of living by faith. Akala rin ng pobreng worker, dahil living by faith siya, ibig sabihin, siya'y dapat at nakahanda at nakadestinong maghikahos. Another, of course, is the exaggerated and oppressive sense of sacrifice. Akala ng ibang Christian worker, habang nagsasacrifice sila, nakakaroon sila ng points sa langit. Kung willing kayo mag-sacrifice, kayo na lang, pero yung anak ninyo, di ba, yung inyong mga asawa, nagutan ninyo yan. Kung willing kayong magutom, bahala kayo.
Pero kung kayo may mga responsibilidad sa inyong mga anak, mga tao umaasa sa inyo, hindi pwede mag-sacrifice na lang tayong lahat. Hindi na yun by choice nila eh. At kahit man merong points ang sacrifice, and I don't think there is so much points there, walang point yung taong napipilitan lang dahil kayo yung padre de pamilya nila. Kailangan willing ka. So attitude. Meron din pong mga ministers and teachers and preachers, very selective ang kanilang teaching. At hindi nila itinuturo itong pinag-uusapan natin ngayon. Dahil nahihiya sila. Tapos bigla, nakakahiya namang ituro yan, baka ako bigla ang mag-benefit. Bakit niyo po ikakahiya ang mga turo ay galing sa Biblia? Malakay 3:10, 1 Corinthians 9, Exodus 20, John 3:16, lahat yan galing sa Bible. At lahat yan dapat ituro with equal strength. Dahil lahat yan ay salita ng Diyos. Hindi ko mo ang ituturo ninyo, parang magmumukhang kayo yung magbe-benefit, hindi nyo na ituturo because we are not God's editors. We have to teach everything that the Bible teaches. Kahit sinong tamaan, at kahit sino ang magbenepisyo, dapat ituro ang salita ng Diyos. So yung iba mga kimi, ayaw nilang ituro. At kung gusto nilang magturo, iimbita sila ng ibang pastor na mag-preach ka naman sa congregation namin ng tithing. Kung kayo ang pastor ng church na yun, ituro nyo, idikdik ninyo, isaksak nyo sa utak ng inyong mga members dahil salita yun ng Diyos. Hindi yun kailangang ating ikahiya. At hindi tayo kailangang mag-apologize for teaching such a thing because it is God in His infinite wisdom who chose that it be taught to His people. And then yung iba naman syempre, merong poverty mentality ng mga workers na talagang handa na ang loob nila siguro, tinanggap na nila na ipanganak ng mahirap, mabuhay ng mahirap at mamatay ng mahirap. Kung choice niyan, sino ako para kayo pigilin? But the point is, it is not God's will. Lumikha kaya ang Diyos ang dami-daming prutas para kailin ng ungodly people? Tapos yung kanyang mga anak, tatakam-takam? Titingin-tingin, hindi naman siguro ganon. We inherit the earth. And the earth is so abundant. Kahit ang bansang ito, hindi mahirap ang bayan na ito. Magtapon lang kayo ng buto sa lupa, tumutubo. Maghagis kayo ng mga lambat, may nahuhuli kayong isda. Hindi mahirap ang bayan na ito, pero maraming mahirap sa bayan na ito. Sapagkat hindi napapalakad na mabuti. Hindi mahirap ang planeta, mayaman ang planeta. May mga bansa, barko-barkong mga table wine, binabasag at itinatapon. Mga tone-toneladang mga prutas, mga winawasak. Mga tone-toneladang gatas, itinatapon nila upang ang presyo lang nasa palengke mas stabilize. Hindi kulang ang pagkain sa planetang ito, ang dami. Pero ipinagkakait lamang sa maraming tao ng ilang mga sakin. God wants His people to be prosperous. But we have to live a godly way of living. The economy has to be done the godly way. At saka siyempre naman yung iba, kaya naman siguro kulang din sa support. Meron din tayo mga singers, mga workers, mga musicians na substandard naman ang paglilingkod. Hindi nakakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos na gusto niyang naaabot ng bawat naglilingkod. Kakanta sintonado, kakanta, hindi naman sa ulo ang kinakanta. Tutugtog, mali-mali, magbe-message, ano ba yan? Pangatlong daang beses na yata na recycle ang message ng pastor. Di syempre, pag recycle ang message, dapat recycle ang support. Gusto niya ng fresh support, di fresh message. O kaya, pagka naman siguro 3 o 5 taong ka na nagpipreach, ano pa kaya ang maipipreach? Pero syempre naman, you can always rearrange it to go with the needs of the present time. Minsan, sasabihin sa akin ng mga singers, ano pong i-message para maihanda nila ang mga song? Wala na yata ako ma-message. Recipe ng kimchi. Sa susunod na linggo, ang ating mensahe. Talaga, after 5 years, akala niyo ba meron pang dapat ituro kung talagang naituro ng lahat? Pero, ang kamangha-mangha sa salita ng Diyos, kahit inuulit, merong bagong mga kahulugan. Hindi kasi nagbabago ang salita ng Diyos, pero tayo nagbabago. Nagbabago yung kakayahan nating maunawa, maarok ang kanyang lalim at maabot ang mga kataasan ng katuruan ng Diyos. Pag nabibigay kayo ng gift sa mga workers, let's say na-bless kayo sa song ni ganyan, sa teaching ni ganong teacher, sa preaching ni ganyan, disentin yung ibigay. Alam nyo kung minsan there is, you appreciate it, pero kung minsan nakaka-aba naman yung kakamayan ka, tapos biglang may maligasgas sa pagitan ng inyong mga palad, ano yun? Meron palang binulumbon akong ano doon na pera. Bakit kailangan iabot na para akong smuggler?
O kaya biglang ilalagay sa yung bulsang ganyan, isisiksik na gano'n, na para ka bang clerk sa City Hall. Na parang meron kang binilisan na trabahong kung ano-ano. Kung huwag mo lang isiksik, tatanggapin ko yan. Hindi ko yan tatanggihan. Huwag mo na ipagkasiksikan dyan. Pag meron kayong iaabot, maganda kung meron kayong sobra, ilagay nyo. Ang pangit naman ibinibigay yung hubad na gano'n para kayong bumibili ng tilapia. Meron akong kaibigan. Pastor na rin siya. Minsan nag-speak ako sa church nila. Kamayan ba naman ako nung pauwi at biglang may maligas-gas? You know, I felt sad. Sabi ko, ano ba lang sa dinaan ng mga panahon? Hindi pa siya nagka-class. Abutan ka ng gano'n. Mahirap ba naman na magpa-imprenta ka ng thank you card ng church ninyo na may magandang logo, may sobre, ilagay mo yung git, may konting dedication. Hindi naman yung inilagay na lang sa supot na kulay brown. Alam niyo ba yung kulay na may mga pang size opening, may naka-imprenta pang gano'n sa labas, tapos isasaksak yung gift, ibibigay na gano'n. I mean, napaka-cute naman. Dapat naman, siyempre, ang trabaho ni Lord may class. Dapat, with dignity. Hindi yung akala mo ka binibigyan ng under the table something. Dahil hindi naman under the table yung ministry. It's public. Maganda nga kung meron kayong gift ibibigay in the presence of everyone, iaabot nyo yung gano'n, na ibig sabihin, ito sa collective gift of affection. Hindi naman para ipamukha sa lahat, ayan, binibigyan namin kayo. Hindi gano'n. Kundi, this is from all of us, binibigay namin sa iyo. Diba? Merong dignity yung pagbibigay. And then of course, if you want to be discreet, you may. It is yours or your choice. You may do it privately. You may also want to do it anonymously. But please, limit this anonymity. One tip from your pastor. Pag may ibinibigay kayo, kaya ni ice cream, kaya ni cake, kaya ni hopya, kaya ni ampaw, kaya ano yan, lagyan niyo naman ang pangalan niyo kung saan galing. Kasi kung minsan nagkakabuntong-buntong doon, hindi malaman ng pinagbigyan nyo kung kanino galing. Lalo kung ipinaabot nyo lang kung kaninong deacon o deaconess, ilalagay lang doon. Hindi malaman. Siyempre, yung binibigyan nyo, gusto naman na mag-express ng appreciation. Paano kung walang label? Paano manghuhula? Kanino kaya galing ito? Matabang. Siguro galing kay ganun. Maalat. Galing siguro. Ganun gusto nyo ba yung guessing games? Lagyan nyo pong label. Hindi yun pagyayabang. Kasi alam ko, marami sa nagbibigay, gusto nila parang very, very humbly giving, na ayaw na nilang ilagay pa yung pangalan nila. Pero tinotorture nyo ang tumatanggap na hindi alam kung kanino yung galing. Label. Hindi yun iisipin nagyayabang ito na inilalagay pa ang kanyang pangalan. Sabi sa Philippians 4:14-19. Buksan nyo muli ang inyong mga Biblia. Yet, it was good of you to share in my trouble. Sabi ni Paul. Moreover, as you Philippians know, in the early days of our acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, and I want you to notice this, brothers and sisters. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. I have received full payment and even more. I am amply supplied, now that I have received from Epaphroditus the gifts that you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And this is the heart of the matter, the verse that will follow. And my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ. Alam niyo po, sa maraming Christian bookstores, lagi yan mga nasa poster. And my God will supply all your needs. Nasa mga cards. Pero hindi natin naintindihan kung anong pinagmula ng verse. Hindi basta isusupply ang needs nyo. Anong sabi ni Paul? You are giving to me again and again and again. And I'm glad that you're giving to me, of course, for my account, but more than that, I'm glad because it will be credited to you. As you give me, what you give me becomes a fragrant offering acceptable to God. And it's as good as you are giving to God. And because you are giving to me, who is a God servant, then God will supply all your needs according to His glorious riches. Hindi automatic na ibinibigay ni Lord yung kanyang glorious supply, kundi ibinibigay niya yun sa mga marunong magbigay. That's why if a pastor will not teach this to you, you will be denied a great opportunity also for prosperity. Because prosperity is in giving.
Pero hindi basta giving, titingnan nyo, yung those who serve well. When you give your support to various Christian agencies and institutions, titingnan ninyo, do they really deliver? Mabuti ba ang administrasyon? Talaga ba? O baka naman yung bahay ng pastor, air condition na yung bahay ng aso, ng pastor. Baka naman doon napupunta yung mga binibigyan nyo. It's not enough that you give. Dapat tinitingnan nyo, tama ba ang pinupuntahan? If I like to give more to other institutions, radio stations, TV stations, radio programs, whatever, tama ba? May nangyayari ba? Remember, we are accountable for what we receive and for what we give. We've got to give well. And those that lift the name of the Lord, those that do their job well, they are worthy of our support. Marami po sa ating mga churches, Christian churches sa Pilipinas, napaka-poor. Sasabihin ko sa poor kasi ang Pilipinas. Hindi naman totoo. Tingnan nyo naman yung mga iglesia ni Cristo. Poor ba? Ang lalaki ng mga templo, ang bibilis gawin. Tingnan nyo ang Roman Church. Poor ba? Hindi. Hindi naman poor ang mga Pilipinos, lalo ang Filipino believers. Pero ang evangelical, kaprasong simbahan, sa kaprasong sulok, sa kaprasong silong, kaprasong ganito, kaprasong ganun. Kasi ang mga evangelical Filipino, kailangan pang matuto sa religion. Mabuti pa yung mga kulto. Marunong silang magbigay. Napupunta nga sa mali ang kanilang mga binibigay, pero marunong silang magbigay. Pero yung mga believers na naniniwala tayo that there is hell, alam nyo kung naniniwala kayo na meron talagang hell, at naniniwala kayo that people who hear the gospel can be saved from that, I don't think na magiging kayong kuripot ng mga Kristiyano. Lalo niyong isipin, naku, magpa-imprenta tayo ng mga babasahin, mabili tayo ng mga Bible na maipapamigay natin, mag-support tayo ng mga workers, mag-support tayo ng ating mga evangelists, ng ating mga singers, para pagka sila'y kumakanta, nagtuturo, people are removed from hell and taken to heaven. Kung naniniwala kayo talaga na impyerno, hindi kayo pwedeng maging kuripot, dahil hindi niyo pwedeng pagkuriputan ng isang kaluluwa na maaaring mapahamak habang panahon. Napakahalaga. The giver's account is credited when they give correctly. The giver's offering is counted as a fragrant sacrifice na aaamoy at natatanggap parang yung usok na nakakarating hanggang langit, and it is pleasing to God. What else happens? Una, the giver's account is credited. The giver's offering is counted as sacrifice and acceptable sacrifice. The work is fully supported. The worker is fully supported, blessed, and encouraged. And then, of course, the giver's needs are met. Ang talagang nag-benefit, yung giver, is one of the greatest ways to prosperity. To give correctly, to give lovingly, to give honestly, and to give decently. Alam niyo po, maraming mga workers, singers, mga ministers, kuminsan yung binibigay nating gift sa kanila, nagiging nilang batayan, rightly or wrongly, ng inyong pagtingin sa kanila. Kaya kung parang binabarya-barya natin, binabarat-barat, you don't feel well. You don't feel good as a worker. And as a worker, if you receive nice gift, you are happy. Not only because the gift is nice, but because you realize na mataas pala ang pagtingin sa inyo. Na meron palang paggalang sa inyo yung nagbibigay. Isa yon sa nagpapaluwag ng damdamin ng isang naglilingkod. At hindi nyo alam kung ang isang naglilingkod ngayon, nag-iisip-isip ng tumigil na ba o hindi dahil sa kutakot-takot na discouragement na kanilang natatanggap. You'll never know that your expression of affection, that your gift can tilt the balance and probably save a worker from this illusion. It's very, very important. So, giving is the godly way to prosperity. Of the work, of the worker, and of the giver. Everybody wins. Nobody loses. I want us to be silent for a while, for about a minute or two. At isipin natin if we are good givers. Na kung nabe-bless ba tayo, ina-express ba natin yan? Maraming ways to give. May spiritual giving, may ipinagpe-pray mo yung tao, pero ang pinag-uusapan natin ngayon, material. Let's not be abstract about this. It is clear. Are you a good giver? And then look at your own self, and you will know that good givers are blessed by the Lord. So in silence, allow the Holy Spirit to finish our message. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang, Be prosperous. Give to God's workers.
napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo ng magkalapit upang magkasama-sama. Kung kayo po ay na-bless ng programang ito o may comments o suggestions, mag-text sa Radio Listener Text Liwanag. Type RL space name space address space ang inyong mensahe at ipadala sa 0917-549-2624. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.